Paskong Pasko, tila hindi magiging maganda ang Pasko ng 17,000 na mga angkas riders o yung driver ng angkas na motor at ang kanilang pamilya ay mukhang hindi maganda ang magiging Pasko bukas o sa isang araw. Dahil, ewan ko ba naman kung ano na naman ang napasok dito sa kokote ni LTFRB Chairman Delgra na sabi niya kailangang bawasan ng 17,000 ang angkas rider. My goodness. Sa ngayon po kasi may 27,000 angkas rider sa buong Pilipinas. Gusto ni Delgra gawing 10,000 na lamang ito. Entonces mawawala ng trabaho ang 17,000 na rider na ang tanging pinagkakitaan lang ay maghatid at magsundo ng mga pasahero dito sa ating bayan na ang problema ay lintik na traffic. Siguro itong Delgra na ito, siguro Chairman Delgra hindi ka nakakaramdam ng traffic. Kaya hindi ka sumasakay ng angkas. It's unfair. Siguro Mr. Delgra naghe-helicopter ka. Kaya hindi mo ramdam ang traffic dito sa ibaba. Sumakay ka kaya minsan, siguro Mr. Delgra meron kang hagad na humihila sa'yo. Kaya hindi mo ramdam ang traffic. Subukan mo kayang sumakay ng kotse. Subukan mo kayang mag-drive ka, Mr. Delgra. O sumakay ka ng bus at jeep tulad na ginawa ni Secretary Panelo. Subukan mo kaya para ramdam mo ang tindi ng traffic. Correct ka dyan. Ang angkas, Mr. Delgra, ay isa sa solusyon sa problema ng traffic ng ating bayan. Mr. Delgra? Pasensya na. Alam mo, minsan sa isang pamilya, may mga suwail, may matitigas na ulo. Sasabihin, ikaw naman, Boss Erwin, magkakasama kayo sa administrasyon. Magkakasama nga pero hindi mo tutuwirin, parang kapatid mo, kuya mo. Mali na yung ginagawa, hindi mo tutuwirin. Kuya, medyo mali yata yan. Medyo malupit ka naman sa kapitbahay natin, kuya. Medyo naman malupit ka naman sa kasambahay natin, kuya. What I am doing here, Mr. Delgra, is trying to correct you, sir. 15,000 angkas rider, i-times 2 mo na lang yan, asawa at isang anak. O ilan sila ngayon? Di 34,000? Sus, Panginoon ko. Gagawin mo miserable ang kanilang buhay, Mr. Delgra ng LTFRB? What the mother, father? Anak ka ng tokwa at baboy. Sus Mariosep. Ngayon, siguro, pwede mong bawasan yung mga angkas-angkas na yan at lahat ng mga uri ng mga TUVs or TMVs na yan, ha? Sus Mariosep. Or TBM, TBS. Na yan, kung maganda na ang ating transportation system, pangit pa, Mr. Delgra. Pumunta ka, sumakay ka sa MRT, ang haba na pila. Sumakay ka sa LRT, ang haba ng pila. Sumakay ka ng bus, ang haba ng pila. Maging yung mga UB Express, ang haba ng pila. Ang option na lang ng tao ay tumawag ng angkas. Well, yung Grab, yung medyo may pera. Yung angkas, yung wala masyadong pera. Number 2, ang angkas kasi is the solution, mas mabilis ka makakarating. Well, mangangamoy ka, pero at least hindi ka mata-traffic. Solusyonan mo muna yung traffic, Delgra. Tsaka ko sasabihin sa'yo, agree ako sa'yo, si Bakin yung 17,000 na angkas rider. Ang hirap kasi sa atin minsan, salita tayo ng salita, we make decisions, lalo na kayo nasa gobyerno. Before you're making a freaking decision, use your freaking head. Tanging ina na ito. Tanging ina. Sabi ko. Anak ng baka. Gagawa kayo ng mga desisyon na akala ninyo ikabubuti. Anong ikabubuti dyan? Mawawala ng hindi makakain yung 34,000 na mga Pilipino because of your stupid decision, LTFRB, Delgra. It's unfair.
Magalit ka na magalit sa akin. Wala akong pakialam. Wala namang pakinabang sa'yo. Ewan ko ba? Mukhang mali. Sana hindi ka sa na LTFRB na ilagay. Nailagay ka sa kangkungan. Anak ka ng buwisit. Anyway, hindi pa ako tapos. Mamaya pag-uusapan natin yung madupit na desisyon na yan ng LTFRB. Sibakin ang 17,000 angkas rider. I-times 2 mo na lang yan, asawa at anak. That's 34,000. My goodness. Sus, Diyos ko po. Maha-high blood ka dito kay Delgra. Sablay-sablay na itong hinayopak. Bago sana mo pakialaman yan, Delgra, yang mga angkas-angkas na yan, pakialaman mo muna ang nagkalat na kolorum. Mga kolorum na mga UB Express, mga kolorum na mga bus, na mga jeep, yan ang atupagin mo. Ang problema kasi, malaki ang kita sa mga TMB na yan o TBS na yan. Siyempre, lagay. Chairman, pwede bang lagyan mo ng bagong ganon? Labanan natin ang angkas. Labanan natin ang ganito. Ang grab, ang ganon. Siyempre. Panibagong kuhan yan. Di ba? Sus. Sisibakin mo ang pobreng lintik na angkas rider na 17,000? Kalukuhan! Saan ang budhi mo? Manong Delgra, saan ang puso mo? Sus, Diyos ko po. Paskong Pasko, maninibak ka ng tao, you are going to fire 17,000 riders? My Paano yung pamilya nila? Ang lupit mo, Chong. Ang lupit mo. Daig mo pa si Hitler na hinayupak ka. Pasensya na. Alam ko, mapapagalitan ako mamaya, pero ala tayo magagawa. I have to say what I have to say. I have to say my opinion. May magalit sa akin, mamaya ala ako magagawa. Because magkasama tayo sa isang gobyerno. But then again, I have to defend the less fortunate. I have to stand up doon sa mga walang boses. I have to fight for the goddamn freedom, for the life, economics, sweldo. I have to fight for these people because I am not a government official, because I feel it is a moral responsibility of everyone. Seeing that yung katabi mo ay kumakain pa, yung kapitbahay mo ay kumakain pa. How will you celebrate Christmas, Mr. Delgra? With your family, kumakain ng ubas, mansanas, etc., etc., ng hamon? While yung 17,000 na ito, walang kakainin? Makikikain siguro sa kamag-anak? Putragis. Mahiya ka sa balat mo! Mahiya talaga dapat, Diyos ko po. How in the freaking thing masisikmura mo 17,000 tanggalan mo ng trabaho ngayong Pasko, o alam nila na January 1 wala na silang trabaho? May mga pinapaaral na anak yan, Delgra, may pinapakain. Diyos ko po, ang lupit mo, Chong. Ang lupit mo. Salamat ka, hindi ako ang Pangulo. Dahil kung ako ang Pangulo, tadyak ang inaabot mo sa akin. 10:11 in the morning, bayan. Wag ho kayong bibitiw. Nako, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin itong potragis na desisyon ng LTFRB. Alisan ng trabaho ang 17,000 angkas rider? Bakit, Delgra? Bakit? Ang lupit mo. Tao ka ba? O hayop? Tatanggalan mo ng trabaho ang potragis na 17,000? It's unfair! Kung tutusin mo, Noy, kung tutusin mo, Delgra, nakakatulong sa mga yan sa taong bayan. Yung mga staff ko nga rito Well, yung isa, hindi ko na babanggitin. Kung hindi pa nakabili ng kotse, nag-aangkas, babaeng tao. Buti nga, nakakotse na. Siyempre, hindi naman niya pwedeng i-date yung kanyang boyfriend sa angkas. Tatlo sila. Nakachikot na. Yung isa ko bang tao sa IT. Hindi na ako nagtatraffic. Ito, angkas, tawagin ko nga. Natatraffic ba ang angkas? Lagi natatraffic yun Galing sa Pasay, dumarating dito, alas 10 na.
Yung isang empleyado ko, itago sa pangalang Kevin. Oras, alas 6:21, dyan lamang ho kayo bayan, magbabalik pa ang Tutok Tulfo Reload. Oras po natin, alas 10:26 ng umaga. Balikan po natin itong mainit na issue dahil nga po doon sa anunsyo ng LTFRB na sibakin ang 17,000 riders ng angkas. Dahil ngayon po sila po ang bilang nila ay 27,000 na sa buong Pilipinas. Dahil sila rin yata ang kauna-unahan dahil dati yung mga habal-habal, di ba, mga illegal. Pag na-aksidente ka, hindi ka naman sasagutin ng mga yan, mga habal-habal. Pag nag-crash ka, bigyan ka lang ng band-aid. Ginawa ngayon, nagparehistro po sila sa LTFRB. Ang problema ngayon ng LTFRB, hindi ko alam kung problema na idudulot nila dito sa mga angkas rider ay magsisibak sila at inuutusan nila ang angkas na tanggalin ang 17,000 na miyembro nito. My goodness. Sa totoo lang bayan, kaya ho ako nagagalit, marami pong natutuwa. Marami po kasing nakikinabang. Nakikita nyo naman siguro sa lansangan, mga naka-blue, naka-helmet angkas. Paroon, parine. Sila po yung ginagamit na transport ng mga kababayan natin, lalo na yung mga nagmamadali. Lalo na po yung mga ayaw pumila sa mga FX, mga UB Express. Lalo na po yung mga ayaw pumila sa napakahabang pila ng LRT at MRT, Delgra. Sus Maria Josep, napakahaba. Kaya ang mga kababayan natin sumasakay sa angkas. Ang pinupunto lang ng mga tao na ito, maging ako, ay sana bago mo pakialaman itong mga sa dami ng angkas na nakakatulong naman, nakakatulong para hindi matraffic ang kababayan natin, makakatulong sa paghatid ng mga kababayan natin sa kanilang patutunguhan, sana inuuna mong ayusin ang mga kolorom. Dahil 3 taon ka na dyan sa pwesto Delgra, wala ka pa rin nagagawa sa mga kolorom. Nagkalat pa rin ang mga kolorom na mga Express, FX, UB Express, mga bus, mga jeep, nagkalat pa rin. My goodness. Mga kolorom na mga habal-habal sa mga probinsya, nagkalat pa rin, Delgra. Bakit hindi yun ang atupagin mo? Bakit hindi yun ang unahin mo? Kaysa itong mga tama nga naman na sinasabi nila sa post nila sa Facebook, naghahanap buhay lang ho kami, Mr. Chairman. Bakit naman ho kami ang napunteriya ninyo? Ay nako, angkas. Alam nyo na, hindi ko nga alam kung anong problema nito kay Delgra. Kung nag-uulyanin ng hinayopak na ito o tumatanda ng paurong ang bastos na ito. Tatanggalan mo ng trabaho ang 17,000. Mag-times 2 ka na lang. Isang angkas, may asawa, may anak. Mabuti kung isa lang anak. Paano ko pati magulang niya, pinapakain niya, mga kapatid niya? Wow! Ang lupit mo! Sinasabi ko na, times 2 mo yung 17, that's about 34,000, Mr. Delgra. Ewan ko. Tinatawagan ho namin kanina pa itong Delgra na ito. Simulat sa pool pa naman, hindi na ho sumasagot sa amin ito. Simula doon sa mga problema sa mga point-to-point bus na ayaw niyang aprubahan. Diyos ko po. Anyway, nasa linya po, ayaw magsisagot. Ayaw magpa-interview ang LTFRB, ayaw magpa-interview ang DOTR. Paano? Wala kayong maisasagot simple lang naman tanong ko, bakit? Bakit, Mr. Delgra? Bakit tanggalan mo ng 17,000 ang angkas? Nasa linya po si Senador Amy Marcos na naroon din kahapon sa rally ng angkas. Magandang umaga, Senadora Amy Marcos, ma'am. Nako, magandang umaga. Nandito ko sa Cagayan at
talagang binagyo ng todo-todo. Kahapon, nasa angkas naman. Mainit ang ulo natin, ang Pasko to. Ewan ko ba, Madam Senator, paano naman hindi uinit ang ulo mo? Kayo, lalo ka na, kakilala ka sa mga ganito, medyo malapit ka sa mga ganito mga uri ng mga kababayan natin, mga malilit na kababayan natin. Tatanggalin daw ang 17,000 ng LTFRB ni Delgra Paskong Pasko dahil, ewan ko, dahil magbubukas ng dalawa pang mga ikang TMB o TBM ba yun na mga sasakyan, na mga motorsiklo din? Pero bakit kailangan magsibak ng 17,000, Senadora Ma'am? Ay, hindi ko nga maintindihan, nakakabuisit na Kaya nga, sabi ko nga, yung angkas na yan, hindi naman sa ayaw natin ng kompetisyon. Pero sa totoo lang, disiplinado naman yung angkas, well-trained, may insurance, naka-helmet, kahit pa paano, meron silang emergency health, 24 hours, etc., etc. Bakit natatanggalan nga ng 17,000? Ang dai-dai kaya, naglimit-limit. At saka sino na naman itong mahiwagan dalawang kumpanya na pinagbigyan? Kaduda-duda yan, Delgra na hindi umaapir. At bakit si Garjola ng DOTR, siya naman ang umaapir? Ano ba talaga ang nangyari yung IRR na yan na parang himala, biglang andyan na, meron na silang ibang rules. Ma'am, po pwede ba ito sa pagbalik po ninyo by January, mapatawag itong Delgra na ito at matanong ho ninyo mismo na bakit kailangan mong sibakin ang 17,000 angkas rider na may mga pamilya, sigurado ang mga ito. Can you do that, Senadora Amy, ma'am? Yes, definitely. Meron na nga, naghain na nga ako ng resolusyon. Sabi, close na daw ang tindahan. Wala na daw magre-receive. Pero ang totoo, Hulyo pa lang, meron na akong Senate Bill 409 na talagang igagawa na ng paraan para maging lehitimo na itong mga ride-hailing, yung mga biker natin. Kasi hindi naman mapagkakaila. Mas mabilis at mas hamak yung angkas. Correct. In as much as yung abusadot kalahati, sinasamantala nakakainis. Tapos dito pa sa probinsya, dito sa mga Cagayan de Oro, Jensan, wala naman choice kundi angkas. Di hamak naman na mas maigi na yung angkas kesa sa Cebu. Mapipilitan ka maghabal-habal. Mapipilitan ka magkurong-kurong. Naku naman, very unregulated naman yan sa mga bukid. Mas okay na angkas. Ma'am, hindi ko talaga makuha ang logic. I'm sure kayo din siguro hanggang kagabi iniisip nyo dahil kung anong napasok sa ulo nitong LTFRB ni Delgra, naalis na malaking itutulong pala nito, ma'am, kasi marami ako mga kaibigan na dating nag-MRT, LRT, nag-aangkas na lang dahil sabi nila mas mabilis dahil yung ipipila mo ng kahaba-haba, ibibiyahin na ng angkas, makakarating ka pa ng maaga sa opisina, Senadora. Tama yun, at hindi pa naghihirap. Minsan titirik pa yung mahiwagang MRT na yan. Mabuti pa yung bulok ng nanay ko, yung MRT-1. LRT, ma'am. LRT na orig. Talaga naman, 19 kopong-kopong, kahit pa paano, maandar. Talagang malaking tulong yung angkas. At dito sa mga malalayong lugar, sa bukid, wala naman choice sa probinsya. Wala naman mga grab-grab dyan Yes. Kaya wala rin taxi. Yung jeep, andalang. Talagang wala kang choice. Kaya nga, sabi ko, gawin na illegitimize na yan. Higit sa lahat, bakit kailangan ba? Hindi ko maintindihan. Bakit sabi yung Delgra at LTFRB, naguhugas kamay, hindi daw sila kinonsulta, biglang minabas daw ng isang taong Garjola naman sa DOTR. Hilong-hilo na ako. Sabi ko, alam mo, yung biker na yan, parang tricycle din lang. Tama. Bakit hindi na lang ibigay sa LGU, Correct. yung pagbibigay ng prangkisa na yan, Right. tapos kikita pa yung LGU, mas mamamonitor at ma-regulate nila kesa sa LTFRB na tago kay Tulpo. Ayan. Ewan ko ba, ma'am, hindi ko malaman. Noon pa yan, namumuro na yung Delgra na yan dahil yung reklamo ng mga point-to-point bus na yan, ma'am, ayaw niya bigyan daw ng permit. Ngayon naman, ito na naman, sisibakin. Samantalang ang daming problema, Senadora, ma'am, yung mga kolorum nagkalat pa rin, mga FX, mga UB Express, hindi niya atupagin yun. Yun ang mga nagpapatraffic. Pero inuna niya itong mga maliliit, itong mga angkas ito kasi alang kalaban-laban. Kaya nga po,
ilalapit ko na rin ho sa inyo, Bob, ang mga ito para mapatawag niyo itong Delgra, ha? At masabihan at matanong siya, ma'am, sa January kung anong napasok sa kokote niya at sisibakin niya ang 17,000 na Paskong Pasko pa naman, Senadora. Imagine ninyo, no, 17,000 ang mawawala ng trabaho times 5 ng kada pamilya. Pagkatapos, maaalintala ang buong Christmas shopping, reunion, Right, family party, right. lahat ng mga pasahero, Oo. napupurnada lahat. Hirap na hirap kaya. Naku. Talagang napakatindi nitong ginagawa nila. At yung P2P na yan, ako, mabuti pa yung love bus na sinauna. At least, talaga naman sumasakay tayo sa P2P. Ginaya na lang yung love bus. Sana, ginandaan na. Anyway, ma'am, so asahan po namin, ma'am, sa January siguro, ipapatawag niyo ito, tapos silipin ho itong na wag naman sana, o baka pwede ho ninyo pakiusapan nila siguro si Delgra, dahil ako ay niya sagutin, baka pwede pakiusapan na wag naman sibakin itong mga tao na ito. Hayaan siguro na siyempre meron naman tayong healthy competitions, di po ba, ma'am, pag Correct, mga negosyo? correct. Oo, dapat may healthy competition. Ang papel nila, mag-regulate. Huwag na Right. nilang pakialaman yung mga prangkisa-prangkisa. Pinag-iinteresan. Baka naman racket na naman yan. Ako talaga naman. Ay. Meron daw na Oh. pinapasok na dalawa na Oh. bagong-bago, Oo. walang experience, Oo. walang track record. Oo. Eh, mahirap naman yung ganyan. At least yung angkas, Oo. disiplinado, Oo. trained, may insurance. Oo. Kahit pa paano, mas okay-okay na yan. Mama, sa ano namin, sa January, ang inyong tulong po ba dito po sa 17,000 na angkas riders sa Madam That's Senator? right. Thank you po, That's ma'am. right. Sabay tayo dyan. Thank you. Merry Thank you po. Christmas. Merry Kahit Christmas. mainit ang ulo. Thank you po. Napuputok ang butsi ng lahat. Thank you po. Good morning. Si Senadora Amy Marcos Bayan. Samantala, kambyo naman tayo. Dito tayo kay Sir George Royeca, ang Angkas Chief Transport Advocate. Magandang umaga, Sir George Royeca, sir. Magandang umaga po, Sir Erwin. Magandang umaga din po sa mga tagapagkikinig nyo Opo. sa inyo po. Apo, live na live po tayo sa 48 radio stations namin sa buong Pilipinas at live po tayo sa Facebook and YouTube worldwide. Sir George, kailan ho ninyo nalaman o nagbigay na ba ng instruction o kasulatan o memorandum ang LTFRB na sibakin na ninyo ang 17,000 na inyong mga miyembro, sir? So yun nga po, Sir, yung Friday po, nagpresenta po kami sa Technical Working Group. Binigyan po sa amin yung advance guidelines. Tapos yung Friday po mismo, sinabi po nila, effective po yan Monday. So today po. Ngayong Lunes, sir, sibakin na yung 17,000? Yung po ako naguguluhan po doon kasi po yung pilota po natin na nasignan po ng secretary hanggang December 26. Oh. Ito pong MC, itong guidelines po nila na binigay nung Biyernes, Oh. marami pong mga ibang post qualifications na kailangan i-evaluate yung app, i-submit yung mga requirements ng mga driver, bibigyan ng LTFRB number. Oh. So, pero sabi nila effective na po ng Monday. So, hindi ko naguguluhan din po ako kung ano po talaga yung proseso po nitong ating gagawin dito sa mga bagong guidelines. Ano raw ang dahilan nila, sir? I mean, what is the reason behind na tatanggalin nila itong 17,000 rider po natin na malaki naman ang naitutulong ng angkas na yan sa mga ordinaryong mamaya. Paano hindi maka-afford ng ilang daang piso pamasahe sa Grab? So, nag-aangkas dahil medyo mura para hindi ma-traffic. Ano ang reason daw? Did they give you a reason bakit oy, angkas, sibakin niyo ang 17 because of this, and that? May binigay ba na dahilan ng LTFRB, sir? Ito nga po, Sir Erwin, wala pong konsultasyon na ginawa po yung LTFRB. In fact, tinanggal po lahat ng stakeholders. Tayo po dati, dumaan po tayo sa butas ng Corayom hanggang Kongreso at Senado. Ngayon po, pati sila wala po sa konsultasyon. Ang sinabi po ng LTFRB sa amin, yung 30,000 i-divide po daw by 3. So, tigit 10,000 kami para ma-accommodate daw yung bagong player. Pwede naman po i-accommodate yung bagong player na hindi po kailangan sibakin yung 17,000 na angkas biker. Hindi naman po makatarungan yon. Ito po, magandang biker na-train na po, na veterano na po sa daan, Right. maayos na yung sistema. Oo. Tapos i-disrupt nyo pa para saan? Oo. Sinasabi po nila monopoliya. Paano naging monopoliya? Pilota pa lang. Pagdating naman ng batas, lahat yan papasok. Tama. At hindi naman kailangan tanggalin yung angkas para magbigay ng bigay ng tawid dun sa mga bagong players natin. Pwede naman lahat ng players na nandiyan po sa daan. So hindi ko naman po talaga alam, Sir Tulfo, kung ano po talaga nangyayari.
baka po may nangyayaring Ako milagro meron, dyan. ako alam ko, Sir George, alam ko, ang dahilan dyan ay simpleng magkano lang. ay, ano pa ba? Sige nga, anong dahilan ni Delgra? Anong dahilan na nakakatulong naman yung angkaster? Alam ko maraming, sir, wala hong iniwan yan na kunwari sa isang barangay, ako si barangay chairman, merong nagtayo ng tindahan, ha? Abay, merong magtatayo pa ng dalawa. Hahayaan ko magtayo pa ng dalawa kasi mas marami, mas maganda. Hindi yung babawasan mo yung toy, wag ka na magtinda ng alak kasi yung kabila magtitinda din ng alak. Hindi po pwede yun. Yan ang sinasabi sa economics, sa School of Business, yung mga sinasabing competition. Meron yan at pinapayagan niyang competitor, Sir George. Yun nga po sir kaya nga po talagang nananawagan po kami sa Kongreso at Senado sa klolo po kasi talagang tingnan po talaga kung bakit tinanggal po lahat ng mga consultation at sila po nag-decide niyan. Ang ganda-ganda naman po ng nangyayari sa angkas at yung mga presentasyon po namin ng mga safety concerns tinanggal din po nila at hindi nila sinama Well, sa sir, guidelines. meron akong kahit papano pampalubag loob ay nakuha na natin ang suporta ni Senadora Amy Marcos. Nangako po siya na pagbalik nila sa Kongreso ay papatawag niya ang LTFRB at si Delgra at tatanungin bakit kailangang sibakin ang mga manggagawa ng angkas para ma-accommodate lang yung dalawang motorcycle taxi companies. So, meron na ho tayong kakampi dyan, sir. Ibilang nyo na rin ho ako. Ito pong kami magkakapatid, si Tulfo. At mamaya-maya ho, tatawagan natin yung tatlong congressman ho namin sa ACT-CIS, si Congressman Eric Yap, para mag-file din po ng resolusyon sa Kongreso para mapatawag din ang ang LTFRB at si Delgra kung bakit kailangang manibak ng tao lalo pat Paskong Pasko, sir. Maraming salamat po Sir Tulfo. Narinig ko nga po si Senator Amy at mabuhay po ang ACT-CIS. Talaga po kailangan po namin yung tulong nyo. Taong bayan po, wawalan po 17,000 po pamilya ngayong wawalan po ng trabaho. 17,000 pero bibila yung pinapakain nun. Sabihin natin sa tama siya Senador Amy, times 5 mo yun, di ba? Bawat angkas rider, pinapakain niya asawa niya, 2 anak, baka kasama pa yung nanay niya. Yun ang malupit doon, sir. Yung walang kakainin na, yung kanyang mga mahal sa buhay. Di bali yung rider, makakadiskarte, pero yung pamilya niya nag-aantay sa bahay, yun ang nagugutom, sir. Yes sir, lagi na po, ito na po yung pamasko lagi ng LTFRB. Every Christmas na lang po, meron silang Christmas gift sa amin ng ganito. Siguro mahina yung padala ninyo. Baka nagpapadala lang kayo ng wine. Padalhan nyo kasi na medyo matindi-tinding regalo. Biro lang, sir. Anyway, so ang amin pong suporta, sir, nasa likod nyo po kami. Bilangin na po natin, Senador Ivy. Isama nyo na dyan ho ang ACT-CIS mamaya-maya. At sigurado ko ho, pagdating ho ng January, sila ho magiging laman ng Senado at Kongreso itong LTFRB. Suportado po namin kayo. Maraming salamat, Sir George Royeca. Magandang umaga. Paumpisa pa lang po itong laban na ito, sir. Mabuhay po kayo sir. Alright, bayan. Oras sa 10:44 ng umaga. Nasa linya naman ho ng aming telepono si Asek Bertswan Singh ng DOTR at consultant din siya ng Motorcycle Taxi Technical Working Group. Malaman natin anong nangyayari dito. Sir Bertswan Singh, magandang umaga po. Magandang umaga rin si Erwin at magandang umaga sa sumusubaybay Apo. sa inyong programa. Opo, sir, marami pong nagre-react, lalo na po, hindi lang po yung mga angkas riders, kundi yung mga kliyente nila nagre-react over the weekend pa na bakit daw tatanggalan at babawasan. Mukhang may suporta po sila sa mga taong bayan. Bakit kailangan bawasan ng rider itong angkas, sir? Okay, ganito yan, ano? As far as the numbers of riders are concerned, hindi natin binabawasan, Oh, no? In fact, dinagdagan pa nga natin. Oh. Ang nangyari lang is nagdagdag tayo ng players ng TNC na tinatawag. all right. So, tapos ang ginawa natin, we divided equally yung kung ilan yung riders na partner riders nila. Oo. Yung angkas, yung Move It, saka yung Joyride. Oo. Erwin, I'd like to emphasize
all along, yung ginagawa ng angkas is not authorized by the government. Wala tayong batas tungkol yan, ano? Kaya nga illegal yung ginagawa nila. Hindi, ano Ngayon yung pa lang sinasabi nila hanggang December 26 na pinapayagan ho sila? Bakit hindi po, Pilot kung illegal program. sila, sir, bakit hindi Hindi, sila yung- hinuhuli ng mga operatiba natin? That's my question, ASEC. Pilot program. Alright? Yung sinasabi nila, yung pilot program, Okay. oo, yun. Alright. Doon pumapasok sila sa pilot program. Okay. No? Yun. Kaya nga, tapos in-extend pa natin Alright. kasi nga kulang yung data na hawak ng technical working group. Exactly, sir. Pero hindi po ba po pwede, parang di ho ba, bakit kailangan, kasi ang kakayahan nila ng dalawang bagong grupo, tigti 10,000 lang. Why are we have to cut down itong number nila, sir, na kailangan pantay-pantay kayo? I was just wondering, siguro sa communist country pwede ito, pero sa a democratic country like us, we do not have this kind of, the government will say, 10,000 ka lang, 5,000 ka lang. Di po ba business ito, ASEC, Swansing? We do not look at it at this point in time as business. The reason why we have the technical working group All right. para magkaroon tayo ng data na isusubmiti sa Kongreso para mag-craft ng batas tungkol sa operation ng motorcycle taxi. Doon tayo, no? Sir, pero naintindihan ko. Pero do you also understand where I'm coming from, sir? I mean, this company, itong Angkas, sir, ay ginagamit ng mga kabayan at una nilang nakilala ng taong bayan na tumutulong. Ito po ay sinasakyan ng mga masa ng mga tao ko, sir. Babayad na 50, 100 para makarating sa pupuntahan. At marami pong angkas na paikot-ikot dyan. Okay lang ho siguro, sir, magdagdag tayo ng 2 pang kumpanya na kung ilang libong tao dyan. Pero kung lilimitahan naman ho siguro, Senator Amy Marcos does not agree, sir, na babawasan mo ng tao. Magdagdag po pwede, pero bawasan mo yung isang kampanya sa dami niya ng miyembro para pumantay dun sa 2 papasok. Mukhang hindi naman daw ho yata tama, ASEC, Swansing. Well, sa tingin marami, hindi tama yun. But then, ang kaya naging desisyon niya ng technical working group, unang-una is para magkaroon mas easier yung monitoring. No? Kung natatandaan ni Mr. Eureka, yung 27,000 was an arbitrary number. No? Hindi nga kinuha yung detalye ng 27,000 na yun. That's why nang nakita ng technical working group is para mas masinsin yung gagawing susuri dyan sa operation nila. So, kinut down sa ang number at dinivide sa 3. Ang tanong natin dyan, ASEC Swansing, sir, saan mapupunta ngayon 17,000? What is going to happen with them? Well, they can transfer to yung Is that a dalawang- guarantee daw, sir? Yan ang tanong lang ho natin dyan. Ganun kasimple. Guarantee po ba or nabigyan nyo na ba ng instruction itong 2 kampanya na yung sisibakin ng angkas sa 17, i-absorb nila, ASEC? We gave them, nung nagkaroon ng meeting last Friday, No. sinabi namin yan doon sa 2 bagong applicant or yung participant na yung maalis doon sa yung may sa puwera doon sa Joyride, pwede nilang tanggapin, no? Pero did they give you an assurance and said, yes, we will bring them on, we will accept them? Meron po bang ganun yung 2? May kasulatan mo ba? Kasi Hindi naman. Ang sinabi nila is they're willing to accept that, of course, provided nadadaan din sila sa proseso. No? Yun ho ang problema dyan na ASEC Swansing. But then again, yung ilang mambabatas na po natin, medyo hindi po agree ho dyan sa pagbabawas ng ika nga dahil may papasok lang na 2. Kailangan, okay na ho, kung titignan nyo, masking wala na hong papasok na 2, kayang-kaya na ho ng angkasana. I have nothing with, I am not an owner or a friends with Angkas, sir. Pero nakikita ko lang, this company, maski yung mga kasambahay ko, uses this taxi motorcycle bilang
public transport. Kasi nga ho, nakakatulong sa traffic natin, sir eh. Kaya nga ang isip niyang iba, sana inayos muna ng DOTR, ng LTFRB, ang problema natin sa mga kolorom, our major mass transport, muna, bago po sana siguro ito mag-zero in dito sa angkas. But anyway, sir, decision ho ninyo yan, whatever, may nakikita siguro kayo. Kami naman ho, magmamasid lang ho rito. For the meantime, matitignan ho kung ano magiging sunod na hakbang. Sana po tama ho yung inyong magiging hakbang dyan sa DOTR, ASEC Swansea. Well, Erwin, I'd like to assure the public, ganito yan. The reason why we're doing this exercise is primarily because ang gusto nating makita kung safe bang gamitin ang motorcycle as a public utility vehicle. Ayun naman pala, ASEC, makasingit lang po ako. Kung pinag-aaralan pa po, bakit pa tayo magdadagdag ng 2 kumpanya ngayon kung hindi pa po tayo sure? That's the question, sir. Yung sinasabi ng mga riders ng angkas eh. Yung sampling yung tinatawag natin dyan. Kaya nagdagdag tayo. So, kung safe ba? As to the livelihood, I would like to stress, time and again, even during my time as LTFRB chairman, ang paghahanap buhay sa transportasyon ay pribileyo yan. Gusto nating ma-regulate yung dami ng sasakyan na ginagamit sa public transport system. Ayaw natin mangyari na parang sidewalk bending yan. Wayward. Siguro, sir, at this point, ASEC, I beg to disagree. Siguro it will be a privilege kung meron tayong magandang public transport system tulad po ng Amerika or Hong Kong or Japan. But since we don't have a very good transport system, mass transport, sir, I don't think we should consider it as a privilege. Kundi it is a necessity for everyone dahil hindi kaya po ng gobyerno. Unlike po sa mga first world countries, they have a very, very good public transport or mass transport that they can afford. The authorities can say it is a privilege. But for us here in the Philippines, I don't think it can be considered as a privilege because the individuals or the owners of these vehicles are helping, as a matter of fact, ease up our transportation problems, ASEC. Sir. Tama po kayo, but then yung ang sinasabi ko naman is we need to regulate that. There's a need to regulate that. Kasi, Erwin, ang mangyayari dyan, parang sidewalk bending nga yan. Papayagan mo yung mga vendors na pukupahan nila yung sidewalk nang walang, nang hindi nare-regulate ng tama. Kaya meron din na prejudice. Yan ang iniiwasan natin. Alright, ASEC Bert Swansea ng DOTR. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga, ASEC. Maraming salamat din, Erwin. Thank you. Nasa linya naman ng aming telepono si Congressman Eric Yap ng ACT-CIS Party List. Magandang umaga, Congressman Yap, sir. Sir Erwin, good morning po at good morning po sa mga listeners natin at isang nakakalungkot na umaga para sa mga angkas riders. Iyon na nga ho, sir. Pinagpipilitan ng DOTR, pinagpipilitan ng LTFRB na tama na kailangan magdagdag kasi para malaman kung safe nga talaga ito. Saan ka makakita ng potragis na reasoning para malaman kung safe, magdagdag pa tayo ng 2 grupo pa. Hindi pa ba sapat yung isa? Kung hindi safe, dapat sana hindi na sila nagdagdag pa. Pangalawa, sinasabi niya illegal, bakit hindi hinuhuli ng mga police, ng highway patrol, enforcer natin ang angkas? Di po ba, Kong Eric, parang ginagawa yung taong bayan na estupido ni Delgra ng LTFRB? Jesus Maria Josep, Kong Eric. Sir Erwin, ito na yung pinaka nakakalungkot, Nauuna kasi ang negosyo bago ang bayan. Ang akin naman po, yung 17,000 na tatanggalin, sige, nagpasok tayo ng 2 para walang monopoly. Sana ganun lang ang sinabi nila, mas maganda pang pakinggan. Nagpasok tayo 2, walang monopoly, pero wag mong tanggalin yung 17,000. Gandahan mo yung benefits ng papasok na joyride o kung sino pa yung isang yan. Gandahan nila ang benefits na ang mga taong nasa angkas lumipat doon. Ngayon, yung sinasabi ng registration, kailangan mo magpa-register, bakit hindi nila simulan ngayon? Magbigay sila ng deadline after 3 months, yung hindi naka-register, hindi na pa pwede mag-drive ng angkas. Kung yun ang totoong rason nila. Alam mo, Sir Erwin, bakit ako nagagalit? Dahil kagalit-galit talaga. Marami ang nangyayari na hindi alam ng taong bayan natin.
Ang alam, lagi lang sinasabi kasi para sa safety, puro kalokohan po yan. Ang sa akin lang po dito, sir, hindi ako pabor sa kung sino man ito, Ang pabor ako dito, sir, yung mga kababayan natin na bumili ng motor, umutang ng motor, huwag tanggalan ng trabaho dahil hindi pa nila tapos bayaran ang mga motor nila. Sir, Yun po po yung pwede punto po ba, na-commit ko na, pasensya ka na kung Erica, pero siguro pareho naman ang takbo ng utak natin at yung dalawa pa natin kasamahan dyan, si Kong Niño Taduran at Congressman Jocelyn Tulfo, po pwede bang ipatawag itong LTFRB, patawag si Delgra at tanungin at ang DOTR itself kung bakit sisibakin itong 17,000 dahil may papasok na dalawang kumpanya at hahati-hatiin daw to 30,000 Kong Eric. So pwede po Yes, ba sir. ito pagbalik ng sesyon ninyo, ipatawag mo itong mga lintik na ito, Kong? Yes, Sir Erwin, no? Ganun po talaga yung gagawin natin. Pero ang akin po dito talaga nakakalungkot, no? Para sa, magkano po? Yun ang tanong Magkano po para sa 17,000 na tinanggal? Ano po ang meron dito? Akin lang po, sir, bakit all of a sudden, papasok yung dalawa, bibigyan nyo ng BAP treatment, magbabawas kayo ng tao. Ang sa akin, Sir Erwin, di ba? Kasi ang nakakalungkot dito, walang kalaban ng angkas, magpasok Kaya na nga tayo Kong, ng ride. obvious nga dito kay Delgra na para maging competitive, para siguro kaya mahihirapan silang buwagin yung angkas, kaya binawasan ng tao. Tama ka, sir, bubuti na lang negosyante ho kayo, kaya kabisado ninyo pag ninegosyo. Tama ka, na ipagandahin ng dalawang kumpanya yung kanilang serbisyo para magsilipatan ng mga customer dito sa Joyride at saka kung ano pa yung isang kumpanya. Di ba, Kong Eric? Yes, Sir Erwin. Alam nyo, pabor naman talaga ako na may papasok talagang iba dahil wala monopoly, magbabagsakan ng presyo, pero wag naman sana mangyari. Baka yung dalawang yan, lumulutang lang para magpapabili lang sa angkas and then later on, mauuwi tayo sa iisa na lang. Sana, itong DOTR, wag nilang payagan in the near future na itong dalawang papasok na to ibebenta sa angkas, mag-merge na naman para lang tayong ginawang mga loko na itong mga to. Para tayong pinaglalaruan Uy, kumikita yung angkas sumali ka. Then para magpa-buyout tayo doon. Huwag naman sanang mangyari yung ganun, Sir Erwin. Na ngayon, ang nagsasakripisyo, itong 17,000 katao na magpapasko, hindi nila alam kung saan sila pupulutin next year. Yung mga motor nila, Sir Erwin, wala akong nagbayad ng cash dyan. Hindi ko po minamalit ang ating mga kababayan, pero ang punto ko dito, sila po ay nag-loan sa bangko ng motor. Mataas pa nga po ang interest nila pero ginawa nila to dahil gusto nila maghanap buhay ng marangal. Pagkatapos, yung mga mayayaman dyan, yung mga ibang makapangyarihan dyan, nagising na lang gustong kumita, tatanggalan mo ng trabaho yung 17,000 para mabigyan mo ng daan yung papasok na dalawang transport group. Yun po yung nakakainis doon, Sir Erwin. Pwede po ba itanong kay Delgra yan, sir, at mapatawag ninyo dyan sa Kongreso para matanong siya kung anong napasok sa utak niya, sa kukote niya, na inaprobahang pumasok itong dalawa at yung isang kumpanya naman nauna nakaisip nito ay babawasan ng kita, sir. Yes, Sir Erwin. Alam nyo, tayo, sir, sa nakita ko dito sa Kongreso, may mga tao, kung may mga cabinet officials ako na nadidismaya ako dahil sa takbo ng pag-iisip nila. Makikita mo na meron silang iba-ibang mga motibo Kaya yun yung nakaka-disappoint Kawawang ating presidente na nagtatrabaho, sila sasabihin lang ganito pero yung totoo pansariling interes pala inuuna. Anyway, Kong Eric, asahan po namin, sir, sa January na ipatawag niyo po itong LTFRB at tulungan ho natin siguro yung angkas Kong Eric, sir, kasama si Kong Jocelyn Tulfo at Congresswoman Taduran, sir. Pwede po ba? Yes, Sir Erwin. Sa mga kasamahan nating riders, dyan sa angkas, wag po kayo matakot, sir. Mga ma'am, nandirito po kami. Hindi po kami papayag na basta-basta kayo tatanggalin. Ang amin lang po, yung sinasabi ng ililipat kayo, hindi ho dapat ganon. Dapat po, yung joyride at kung sino pa yung isang yan. Move it yung isa, move it. Yan, yung move it na yan. Dapat po sila gumawa ng magandang proposal para suyuin kayo. Yun lang po mga kababayan, wag po kayo matakot. Alright. Sir, so asahan po namin na ipapatawag niyo po itong LTFRB sa pagbubukas po ninyo na sesyon sa Enero, Kong? Yes, Sir Erwin. Ngayon pa lang magpapadraft na ako ng isang inquiry para dito sa tatanggalan mo ng trabaho ang 17,000 na mga kababayan nating maliliit.
Maraming salamat, Congressman Eric Yap. Wala pa man, mabuhay po kayo at may you have a wonderful Christmas, sir. Maraming salamat din po, Sir Erwin, at Merry Christmas po sa lahat ng mga kababayan natin. Tama nga naman. Negosyante po kasi ito si Congressman Yap. Kaya sinasabi niya, bakit ka magbabawas ng tao? Kung ikaw yung Move It at saka yung Joyride, kung ano man yun, na kumpanya, ayusin mo yung serbisyo mo para mahikayat yung ibang customer na lumipat sa iyo, customer na angkas. Kung gusto mong patayin yung angkas, pagandahin ninyo yung serbisyo ninyo para magsilipatan ng customer, pati yung mga rider nila, lumipat sa inyo. Hindi yung sa tulong ng LTFRB, papatayin nyo ang angkas. Tanong dyan, magkano? Magkano ang inabot ninyo? Tama rin naman si Congressman Yap. Yang mga rider na yan, inutang yung motor sa bangko. Para maghanap buhay. Ano ngayon? Babalik na naman sa pagbebenta ng droga. Babalik na naman sa pang-hold up. Babalik na naman sa lintik na riding in tandem. What the hell? Isa ng problema ho sa bayan natin yung potragis. Naghahanap ng marangal ng hanap buhay ng marangal, papakialaman dahil kumikita, babalik na tuloy yung kawawang pobre sa katarantaduhan ulit. Riding in tandem, pagbibenta ng droga, para mapakain ang kanyang pamilya. Ewan ko ba? Attorney Ariel Inton, representative of Lawyers for Commuter Safety and Protection. Magandang umaga po, Attorney Inton, sir. Magandang umaga po sa inyo, Sir Erwin, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Live po tayo sa 47 radio stations ng Radyo Pilipinas nationwide at live po tayo sa worldwide sa YouTube and Facebook. Reaksyon po ninyo dito sa 17,000 na riders na mawawala ng trabaho ng angkas dahil etc. and so forth ng LTFRB, Attorney Ariel. What can you say about this, sir? Hindi po kami sang-ayon dun sa guidelines na inilabas po ng Technical Working Group kung saan ang LTFRB ang lead agency. Dahil parang ganito po yan, no? Kumbaga sa basketball, yun angkas, tinapatan mo ng isang team na labanan sila, wala naman pala silang player. Kaya sabi ng referee, angkas, yung ibang player mo, bigay mo dito sa kalaban mo para labanan kayo. Aha. Parang ganun po eh. Oo, no? tama. Na they are aided by the government. Kasi pinapatay mo yung isa. Oo. No? Tama kayo, attorney. I would rather listen to you kasi galing ho kayo dyan, di ho ba sa LTFRB? Baka nakakalimutan ng mga kababayan natin. Si Attorney Ariel Inton Bayan ay miyembro dati ng LTFRB at nakaupo ho siya dyan. So, what you're saying, sir, mali itong naging desisyon ng Technical Working Committee ng LTFRB, attorney. Opo, kasi in the name of competition, you are killing one of the competitors, yung nauna, yung angkas. Oo. Alam nyo, Sir Erwin, ito lang Apo. itanong po natin sa LTFRB. Bakit sa TNBS, sa Transport Network Vehicle Service, yan, katulad ng Grab at iba pa, Oo. meron din po silang industry cap, yung number of units. Oo. Yan cap na yan ay 65,000. Mm. Pero binibigyan nila ng kalayaan yung mga provider na pumili kung saan sila sasali, whether Grab or yung iba. Aha. No? Hindi sila nagsabi na Grab 10,000 ka, Auto 10,000, hindi niya hinati. Oo. Pero bakit dito hinati nila? Ay, ang alam ko ng dahilan, sir, advance sa pag-iisip ko, magkano lang ang dahilan dyan, attorney? Wala ho ako nakikita talaga, tama ho kayo eh. Wala ako nakikita ang dahilan, papatayin mo yung 17,000, tanggalan mo ng trabaho at magpapasko pa naman para ibigay, para makabukas yung dalawang kalaban ng angkas. Oo nga po eh. Kaya nga po, ito, sabi nila, dadami daw yung units dahil dinagdagan nila. Dati 27 lang yung angkas. In other words, they confirm, LTFRB confirm na may 27,000 ang angkas.
Ngayon, ginawa daw nilang 30,000 sa Metro Manila at 9,000 sa Metro Cebu. Oo. Kaya nadagdagan daw yung supply. Oo. Paano mo nadagdagan yung supply kung yung dalawang bago, hindi mo alam kung meron ngang riders? Kasi Tama. kung meron na sila, hindi mo sasabihin sa guidelines mo o sa inyong official announcement na kung hindi kayo hindi kayo pwede sa angkas dahil hanggang 10,000 lang sila, lumipat kayo sa kabila. Dapat hindi nila sinabi yon. They should have said na dapat kayong dalawa, bago kayong pumasok, you should have already 10,000 riders. No? Palagay mo, sir, niloloko lang tayo nitong LTFRB nito. Dinidribble-dribble tayo, pati yung angkas. Hindi lang po yun, Sir Erwin. Friday po, nag-imbita sila ng meeting. Aha. Abay, Monday ngayon, implementation na. Grabe naman. Hindi mo lang binigyan ng ilang araw. Hindi mo lang pinatawid ang Pasko, attorney. Wala, Pasko. Kaya nga po siguro hindi pinatawid dahil Pasko eh. Ay, nako. Kaya yun nga po, no, Friday nag-meeting, Sabado, Linggo walang pasok, Lunes half day ang gobyerno, di ba? Mhm. Tapos walang pasok ang mga ang pamahalaan for because it's a Christmas season. Diyos So, ko po. ano ang timing na etong timing na to is already suspicious, no? Nako, Bakit nako. ganon? Bakit hindi pa natin ginawa? So- Dapat kapag may guidelines tayo, ang pinaka po diyan is ample time. Tama. No? There should be a publication, at least ang publication yan 2 weeks bago mo Right, i-implement. Sir, Eh, ano hong may tutulong ng grupo natin, ng Lawyers for Commuter Safety and Protection kaya, sir? Kasi nakuha ko na yung si Senadora Aimee magpapatawag ng meeting, si Congressman Eric naman sa Kongreso magpapatawag ng inquiry. Ano hong may tutulong kaya ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, sir, sa angkas? Ready po kami na i-represent po yung 17,000 riders na mawawalan ng trabaho, magdemanda. Apo. No? At kung kami naman ay aanyayahan po sa Kongreso, Apo. kami rin po ay pupunta doon para masabi naman po namin na Ay, ito po yung mga nakikita po naming diferensya. bubulong ko po kay Kong Eric ng nakasama namin sa AXIS. Bubulong ko, sir, na para magkaroon sila ng idea at marinig po ang inyong posisyon dito as Commuter Safety and Protection. Maraming salamat po, Attorney Ariel Enton. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Attorney, sir. Maraming salamat po at Merry Christmas. 11:08 ng umaga, LTFRB. Kahit sa anggulo mo tignan, Delgra, mali ka. Maling-mali, sir. Ha? Pasensya na kayo, magkakasama tayo sa isang pamilya. Pero, at this point, I disagree with you. Lagi naman ako nagdi-disagree sa'yo dahil palpak ang mga trabaho mo. Naayos mo na bang LTFRB? Ang dami pa namang kolorum dyan, Bago mo sana inatupag yung pagbabawas ng angkas, inatupag mo muna ang pagbabawas ng mga kolorum sa kalsada dahil ito ang nakakapagpatraffic, Delgra. Hindi yung 17,000 tatanggalan mo ng trabaho. Tama naman yung kongresista kanina, inutang nila yung mga motor nila. Paano ngayon babayaran yan, Delgra? Paano? Babayaran mo ba ang motor nitong 17,000 na ito? Kung babayaran mo, well and good. Number 2, tama naman si Attorney Inton. Tinutulungan mo yung kalaban. Hindi yan ang healthy competition. Gobyerno tutulungan yung kalaban. Hayaan mo silang magnegosyo. Hayaan mo silang maglabanan. 17,000, 27,000 yung isa. Para ano? Because wala pang tao yung dalawa, yung Move It at saka Joyride, kung ano man yun. Kaya gusto mo na lumipat sila sa kabila. Halatang halata, Delgra. Halatang halata. Sir, Wow, ang lupit mo. Diyos ko po. Halatang halata. Obvious. Panginoon ko. Sisibakin ay kailangan 17,000, 10,000 lang. Para saan? Mapunta yung 17 sa dalawa dahil wala silang rider? Ganun ba? Putragis, Delgra. Wag ako. Ha? Sabi nga ng Pangulo, not during my watch. Wag ako.